Pinailawan ni Manuel ng lente ang bawat cubicle ng mga silid sa 6th floor. Wala ng mga tao. Walang nag-overtime. Himala. Madilim na ang mga pasilyo pero sanay na siya sa ganoong karimlan. 9 na taon na siyang security guard at hindi na bago sa kanya ang panggabing duty. Hindi na rin siya apektado ng mga kwentong katatakutan sa mga lugar na nadyutihan niya. Wala nang dating sa kanya ang mga mapagbirong espiritu na nagpapakita at nagpaparamdam. Ilang ulit na ba siyang nakasagupa ng mga nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng mga buhay? Noong una ay halos maihi siya sa salawal. Ngunit nang magtagal ay pangkaraniwang pangyayari na lamang ang ganoon at ginagawa na lamang nilang katatawanan ng kanyang mga katrabaho. Sa tuwing may nararamdaman o nakikita silang entidad, nakikiraan o nagbibigay galang na lamang sila sa ganoon. Umuusal ng maigsing panalangin para sa ikatatahimik ng mga ito. Mabisa naman ang ganoon. Kumbaga kasi, nanghihingi lamang talaga ng dasal ang mga namayapang hindi matahimik. Tulad ng lumulutang na babaeng iyon na nagmula sa pantry. Madilim na ang paligid pero tila may sariling liwanag na nagmumula rito dahil nakikita pa niya. Huminga siya ng malalim, pumikit at saka bumulong ng the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, holy be your name. Kumunot ang kanyang noo at nagmulat ng mga mata. Thy kingdom come. Ang babaeng nakalutang ay ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya habang itinutuloy ang naudlot niyang dasal. Parang gasgas ang lalamunan nito kung magsalita. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa nasaksihan. Noon lamang siya nakakita ng ganoong klase ng espiritu. Tila ito hinugot sa mga horror films na kanyang napapanood. Thy will be done. Pagpapatuloy pa nito habang bumabali ang ulo, payoko, patingala, pakaliwa at pakanan. Napaatras siya. Diyos ko, anong... Napahiyaw siya nang mula sa dahan-dahang paglapit ay biglang lumuhod ang babae at lumakad ng paluhod bagamat mabilis patungo sa kinaroroonan niya. Guerrero, can you hear me? Over. Tangina niyo, tulong. Halos mabulol siya sa paghingi ng saklolo sa mga kasamahan gamit ang radyo. Ganun na lamang ang bilis ng kanyang takbo patungo sa elevator. Nang makarating sa pakay ay dali-dali niyang pinindot ang down button. Lumingon siya sa babae. Paluhod pa rin itong naglalakad ng matulin. Guerrero! Tobias! Narito ako sa 6th floor! Tulong! Halos lamunin niya ang radyo habang panay ang pindot sa buton ng elevator na animoy naglalaro ng online games. Nakamata pa rin siya sa babaeng napatid marahil ng puting bestida kaya tuluyang napadapa sa sahig. Ngunit hindi naging sagabal iyon dahil gumapang naman ito. Nakalapat ang mga palad at paa ngunit nakaangat ang katawan. Wala itong pinagkaiba sa bayawak na pasugod sa kanya. Fulgencio, ano bang nangyayari sa'yo? Mula sa radyo ay narinig niya ang boses ni Regino Tobias. Naagaw niyon ang atensyon niya. Tulong pre! Tutulong! Napahiyaw na naman siya nang sa muling paglingon niya sa babae ay kaharap na niya ito. Tila malalim na balon ang butas ng mga mata nito. Ganon din ang bibig na kahugis o kasya yata ang kanyang kamao. Nabitawan niya ang radyo at flashlight. Nagtatakbo siya sa fire exit at mano-manong binaba ang hagdan mula ika-6 na palapag hanggang nakailang baba na ba siya ng hagdan. Bakit tila hindi siya nakaaalis sa 6th floor? Nang lingunin niya ang pinanggalingan ay naroon na naman ang babaeng humahabol sa kanya. Nagkukumahog na naman siyang bumaba. Ngunit
ganoon pa rin. Hindi siya makalayo sa 6th floor hanggang siya na mismo ang igupo ng pagod. Naupo siya sa gilid ng dingding at isinubsob ang ulo sa mga tuhod at iniyakap doon ang mga braso. Muli siyang nanalangin. Diyos ko, kung anumang biro ito, parang awa niyo na po. Tapusin niyo na. Umiiyak niyang usal. Naramdaman niya ang malamig na dapyo ng hangin sa kanyang balat at narinig ang mga paglagutok ng buto. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata. Maya-maya pa'y nadama niya ang nakakakiliting hagod ng buhok sa kanyang braso. Ganoon na lamang ang kanyang sigaw. Ngunit hindi siya umaalis sa pwesto. Sunod niyang nadama ang mahapding paghawak ng mabutong kamay sa kanyang ulo. Pilit iniaangat sa pagkakasubsob. Hindi siya makapanlaban hanggang sa magkaharap na silang muli ng babae. Pagkabagsak ng pinto ng kotse ni Jeline ay nagmamadali siyang pumasok sa kanyang bahay. Inaabangan niya ang pinakamainit na teleserye sa primetime na pinagbibidahan ng kanyang mga paboritong love team. Binuhay niya kaagad ang TV. Sakto, hindi pa tapos ang balita. May oras pa siya para magbihis o makapaghanda man lang ng hapunan. Nilakasan na lang niya ang volume ng TV para marinig pa rin niya kahit nasa kusina siya. Pakanta-kanta pa siya habang nakayuko at inilalabas sa ref ang ingredients para sa ginisang gulay. Pagtuwid niya ay otomatikong nawala ang babaeng nakatayo sa gilid ng pinto ng ref. Nadama niya na tila may iba pang presensya bukod sa kanya, kaya nagpalinga-linga ang dalaga. Wala naman siyang nakita, kaya ipinagpatuloy na lang ang ginagawa. Itinaas niya ang buhok upang walang sagabal. Maya-maya'y nakadama siya ng tawag ng kalikasan. Tumakbo siya sa banyo. Malapit nang matapos ang balita at magsisimula na ang paborito niyang teleserye, kung kaya't nagmamadali na siya. Habang nakaupo sa trono ay inabala niya ang sarili sa pakikipagkwentuhan sa mga katrabaho sa kanilang GC. Hera, grabe ang toxic ni boss kanina. Julia, oo. Jeline, inis na inis kaya ako. Louie, obvious nga, pinag-iinitan mo yung bago. Jeline, tatanga-tanga kasi. Hera, walang ganun girl. Louie, kawawa naman si Maiko. Jeline, asus, kawawa. Mahaba pa sana ang ire-reply niya, pero naagaw ng anino mula sa likod ng shower curtain ang atensyon niya. Hugis babae iyon na may mahabang buhok. Titig na titig siya sa hubog ng tao mula sa malabong plastik na kortina na naghihiwalay sa toilet and bath. Hindi iyon kumikilos. Tila nakamasid din sa kanya. Huli niyang inabala ang sarili sa pagtipa habang pinupunasan ang kanyang likuran. Kung sino man ang nakapasok sa kanyang bahay, hindi ito dapat makahalata na nakita niya ito. Gayunman ay hindi niya maipagkakailang nanlamig ang buong katawan niya dahil sa kaba. Hera, guilty si ate mo, Jeline. Louie, mali nga kasi. Jeline, guys, may babae rito sa banyo ko. Julia, sino? Louie, may magnanakaw? Hera, shall I call the police? Pumunta ako riyan. Jeline, lalabas lang ako. Itinaas niya ang short at magta-type sana uli ng reply nang mamatay ang kanyang phone. Empty bath. Napamura siya. Muling nilingon ang shower curtain. Wala na roon ang hugis. Ha? Hinawi niya ang kurtina. Walang tao. Nakahinga siya ng maluwag at i-flush ang toilet. Ibinaba niya ang toilet seat at naupo roon. Pakiramdam niya ay sobra siyang nanghina.
gutom at pagod lang to, aniya sa sarili at muling minisdan ang blankong cellphone. Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang imahe sa madilim na screen. Naroon ang sarili niyang nahihindik na refleksyon. Sa bandang ulunan niya ay may itim na bagay na tila unti-unting bumababa. Hindi siya makakilos, nakamata lamang sa screen habang pababa ng pababa ang itim na bagay hanggang sa nadama niya ang paglapat ng kung ano sa kanyang batok. Nakapusod ang buhok niya kaya sigurado siyang hindi kanyang buhok ang kumikiliti sa kanyang batok. Nakataas ang buhok niya kaya sigurado siyang hindi kanya ang buhok na kumikiliti sa kanyang batok. Napasigaw siya, sabay tayo at takbo sa pinto. Ngunit dala ng biglang pagtayo ay natabig niya ang lalagyan na ng sabon. Nalaglag ang laman noon at natapakan na nagsanhi ng kanyang pagkadulas. Tumama ang kanyang tagiliran sa bathtub at kinapos siya ng hininga. Hindi agad niya magawang bumangon. Bukod sa hirap sa paghinga ay namilipit din siya sa sakit. Nagpagulong-gulong siya sa makipot na espasyo ng banyo. Nasa ganoong estado siya nang makita ang isang pares ng dugoang paa sa ilalim ng shower curtain. Nasapo niya ang bibig upang pigilan ang singhap na umalpas sa kanyang lalamunan. Nang mag-angat siya ng tingin ay naroon ng muli ang hugis ng babae. Saan ito nagtago kanina? Pinilit niyang tumayo upang makalabas ng banyo. Nagawa naman niyang lumabas ngunit dinig niya ang paghawi ng shower curtain at hakbang ng mga paang tila basa. Kumpirmado, may nakapasok nga sa bahay niya. Pero paano? At bakit nang hawiin niya kanina ang kortina ay wala naman ito? Iika-ika niyang tinugpa ang daan palabas ng bahay. Alam na ng taong iyon na alam niyang naroon ito. Lalabas na lamang siya ng bahay at hihingi ng tulong sa kapitbahay. Wala siyang lakas upang lumaban dito. Pinsalado siya. Natigil lamang siya sa kalagitnaan ng bahay nang makita ang mga bakas ng paa na mula sa front door. Gawa sa dugo ang mga bakas. Wala siyang nakikitang tao ngunit humahakbang iyon malapit sa kanya. Napaatras siya. Tulong! Sigaw niya habang nakamata pa rin sa papalapit na bakas. Tulong mga kapitbahay! Ngunit dahil sa lakas ng volume ng TV ay duda siya kung maririnig siya ng mga kalapit na bahay. Biglang namatay ang mga ilaw ngunit nananatiling bukas ang TV na tila lalong lumalakas ang volume. Para siguro walang makarinig sa kanyang mga sigaw. Alam na niyang hindi tao ang kanyang panauhin. Nagpalinga-linga siya. Pilit inaaninag ang backdoor. Doon na lang siya dadaan. Natigilan na lamang siya nang sa sulok ng kanyang mga mata ay may nakita siyang babaeng nakadapa sa gitna ng salas. Dahan-dahan niya iyong nilingon. Sa tulong ng liwanag ng telebisyon ay kitang-kita niya ang buong detalye ng babaeng nakadapa na unti-unting gumagapang palapit sa kanya. Hubot-hubad ito, duguan at tila sa ulo nagmumula ang dugo dahil mukhang malagkit-lagkit ang buhok nito. Nanlaki ang kanyang ulo at umalon ang dibdib sa sobrang takot. Anong klaseng nilalang ba itong humahabol sa kanya? Muli siyang nagpakawala ng isang hiyaw sabay hingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Sa kabila ng sakit na nadarama ay pinilit niyang lumapit sa backdoor. Ngunit nang naroon na siya ay sumigid ang kirot sa kanyang tadyang. Napaluhod siya at tuluyang napahiga. Hindi niya maabot ang doorknob. Nilingon niya ang babaeng gumagapang. Papalapit na ito nang papalapit sa kanya. Saklolo mga kapitbahay! Palingon-lingon siya sa babae at sa doorknob na hindi niya maabot-abot.
Mabagal lamang ang bawat galaw ng babae na tila nilalaro pa siya. Sino ka ba? Anong ginawa ko sa'yo? Wala akong kasalanan sa'yo. Sukat sa sinabi niyang iyon ay biglang bumilis ang paggapang nito. Nadulas-dulas pa dahil sa dugo. Lalo siyang nagkumahog na bumangon. Nang maabot niya ang doorknob, ay gahibla na lang ang agwat ng paa niya sa babae. Akmang dadakmain nito ang isa niyang paa nang pihitin niya ang doorknob at palundag na lumabas. Halos humalik siya sa simento. Ngunit napangiti siya nang lingunin ang kusina. Swinging door ang pinto roon kung kaya sumara agad pagkalabas niya. Wala na iyong babae. Natakasan na niya. Sino kaya yun? Multo ba yun? Tanong niya sa sarili habang pilit pinakakalma ang dibdib na damang-dama ang pagtambol. Aray? Sinapo niya ang bahagi ng tadyang niyang nabugbog. Masakit ba? Masakit ba? Nang lingunin niya ang nagtanong ay sinalubong siya ng pagkaluwang ng ngiti ng isang duguang babae. Boss, pwede magtanong? Ani Maiko sa gwardyang nasa harap ng gusali. Nagtatanong ka na? Tugon nito. Tipid siyang ngumiti bago nagpatuloy. Saan ba ang Nevada room dyan? Training ka na kagad? Trainees lang ang pwede sa Nevada room. Tila hindi pa ito makapaniwala dahil tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa habang nakakaloko ang ngisi. Muli, tipid ng ngiti lamang ang itinugon niya. Pre, Singit ng isa pang gwardya. baka idinaan sa gandang lalaki. Ngingisi-ngisi ang gwardya na may tag name na Fulgencio M bago muling nagsalita. Sa totoo lang, duda talaga ako sa mga kakayahan ng mga aplikante rito eh. Lalo pat may itsurang tulad mo. Napakamot siya sa batok. Boss, nagtatanong lang naman ako. Kung duda ka sa kakayahan ko, wala na akong magagawa ron. Sana pala hindi mo ako pinayagan makapasa sa interview. Hindi ko alam na may say ka rin pa. Aba, ayusin mo yung tabas ng dila mo ha. Gigil na sabat ni Fulgencio. Par, hayaan mo na. Ito naman. Awat noong may tag name na Guerrero D. Sige na sir, pasok ka na. Kanan, pangatlong pasilyo ang Nevada room. Wika nito sa kanya. Nagpasalamat siya at tumuloy na sa loob. Sa isang job fair na interview at natanggap si Maiko para sa posisyong kanyang inaplayan. Ngayon nga ay first day of training niya. Hindi naman niya inaasahan na makakasagutan pa niya ang gwardya. Ayaw na ayaw pa man din niya na may nakakaaway. Akala niya ay tapos na ang lahat doon, pero nagkamali siya. Dahil sa araw-araw na pagpasok niya ay parati siyang pinaparungitan ni Fulgencio. Kesyo inakit niya ang interviewer kaya siya natanggap. May ilan tuloy naniniwala at pinagtatawanan siya. Kaya laking pasalamat niya nang ilipat ito sa night shift. 2 buwan na si Maiko sa bago niyang trabaho nang muli siyang makaranas ng pangmamaliit. Ano ba, Maiko? Ito na ba ang the best mo? Are you expecting me to present this to the bosses? Sabay bato sa mukha niya ng flash drive na naglalaman ng mga pinaghirapan niya sa loob ng 1 linggo. I'm sorry, Ma'am Jeline. Hayaan niyo ulit. Huwag na. Hindi na kailangan. Gusto ko nang maniwala kay Kuya Manuel na puro gandang lalaki ka lang. Singhal pa nito bago siya talikuran. Girl, ano ba? Awat ni Hera. Maganda naman ang presentation ni Papa Maiko ah. Wala akong pakialam. Kulang sa originality. Originality? Iisa ang team natin. Natural may magkakapareho.
Pero wag namang sabihin na wala. Bahala nga kay Rian. Kampihan nyo yung lalaking yan para lumaki ang ulo. Sa mga ganoong pagkakataon ay nananahimik lang si Maiko. Hindi naman kasi siya ang tipo ng tao na palalakihin pa ang mga simpleng hindi pagkakaintindihan. Ngunit kinabukasan ay isang balita ang gumulantang sa buong departamento nila. Ang supervisor nilang saksakan ng sungit. Natagpo ang tulala sa likod bahay nito at hindi makausap. Parang iyong nangyari kay Kuya Manuel, ano? Oo nga. Si Kuya Manuel nakita na lang ni na Kuya Dondon na tulala sa 6th floor. Magsasama na silang dalawa ni Ma'am Jeline sa mental. Wala ba kayong napansin? Napansin na ano? Dinig ni Maiko ang topic ng kanyang mga katrabaho. Pero hindi siya nagkomento. Lumingon siya sa isang panig ng opisina. Naroon at nakatayo ang dalawa niyang kapatid na babae, si Jenny at Joni. Ngiting-ngiti ang mga ito. Ulilang lubos silang tatlo. Siya ang panganay kaya siya ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid mula pa noong 20 anyos siya. Wala silang ibang kamag-anak na malalapitan o maaasahan kung kaya't sila-sila na lamang ang nagtulungan bilang nag-iisa siyang lalaki. Overprotective sa kanya ang mga nakababatang kapatid. Suportado siya ng mga ito sa pagkakaroon ng nobya. Pero kapag nagkakasamaan sila ng loob ng mga naging kasintahan niya, ay ginigera iyon ng mga kapatid niya. Hindi raw papayag ang mga ito na may magpapalungkot sa kanya. Hindi rin daw siya papabayaan tulad ng hindi niya pagpapabaya sa mga ito noong nawalan sila ng magulang. Sama-sama raw silang tatlo forever. Masaya naman silang tatlo hanggang sa dumating ang isang trahedya. Namatay si Johnny nang mabagok ang ulo nito sa banyo habang naliligo, samantalang si Jenny naman ay inatake sa puso pagkatuklas sa bangkay ng kapatid. Mula noon ay parati na siyang mag-isa. Ngunit hindi siya tuluyang iniwan ng mga nakababatang kapatid. Sa tuwinang maaargabyado siya ay gumaganti ang mga ito. Napapansin na ano? Iyong dalawang nasiraan ng ulo, parehong inaapi-api si Maiko. Baka may ginagawang kagaguhan iyang si Maiko. Baka dinodroga niya yung mga nakakaaway niya. Wika ni Jan na umabot sa pandinig ni Maiko at ng kanyang mga kapatid. Nagkatinginan ang mga ito. Tipid nang ngumiti si Maiko. Tinanguan naman ni Jenny si Joni. Nagbabaga ang mga mata ng huli nang tapunan ng tingin si Jan.